Okay, next na pag-uusapan natin is your potassium. Okay? Your potassium is a positively charged, okay, electrolyte. So ano ang function ng potassium ninyo? Okay, nagfa-function siya saan? Sa my nerves ninyo. Okay, it is used for what? Muscle contraction, fluid regulation, and your BP regulation. Okay? So if magkakaroon man ng problem, okay, sa potassium ninyo, ito yung mga affected, the nerve, the muscle, the fluid, and your BP. Okay? So meron ba tayong sakit na tumataas yung potassium level saan? Sa may blood natin? Yes, meron. Ang tawag natin doon is hyperkalemia. Okay, meron din ba tayong sakit na mababa ang potassium? Yes, ang tawag natin doon is your hypokalemia. So now, let's have our hyperkalemia. Okay, we have your modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. Okay? Pagdating sa modifiable risk factors natin, we have these medications. Okay? Your ACE inhibitors and your ARBs. Okay? Your ACE inhibitors, ito yung mga nag-e-end ng mga PRIL. Okay? Ito yung mga nag-e-end ng PRIL. Okay? Ano yung mga yon? Yung captopril ninyo. Diba? So, yun yung mga yon. And then yung ARBs ninyo, yung mga nag-e-end ng sartan. Okay? Losartan, valsartan. Okay? Yan yung mga yon. We also have your NSAIDs. Okay? NSAIDs. Okay? Your non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay? And then we have your spironolactone. Yung spironolactone natin is antidiuretic. Okay? Antidiuretic. Hindi pala. Antidiuretic. Diuretic pala siya. Okay? Sorry for that. Spironolactone is diuretic. Pampaihi siya. We also have your heparin. Okay? This is used to prevent clot formation. Okay? To prevent clot formation. Yan yung heparin ninyo. We also have your dietary intake. Okay? Pag mataas masyado yung potassium na intake natin. Ano ba yung mga foods na mataas sa potassium? Siyempre, lagi yung iniisip, banana. 'Di ba? Okay, pero meron pang mas mataas kaysa sa banana. It's your avocado. Okay? Minsan tinatanong yan, nilalagay nilang dalawa yung banana and avocado. So, ang piliin nyo, avocado. Okay? Meron pa. Okay? Meron pang mga foods, okay, na mataas saan? Sa mga potassium ninyo. Okay? And then metabolic acidosis. Nagkakaroon ng fluid shifting. Okay? Nagkakaroon ng fluid shifting. Okay? Pag nagkakaroon kasi ng acidosis, tandaan nyo, partner ang what? Ang tawag na dito, hydrogen at saka potassium ninyo. Okay? Partner yung dalawang yan. Okay? Bakit? Kasi kapag nagkakaroon ng metabolic acidosis, okay, mamaya pag-uusap, sige, ituloy na natin. Partner sila, pero hindi sila tumataas pareho, hindi sila bumababa pareho. Bakit? Okay? Kasi kapag merong potassium excretion, nagkakaroon ng hydrogen retention. Okay? Yun yung nangyayari kapag metabolic acidosis. Nagkakaroon ng fluid shifting, pati electrolytes. Okay? Ano pa ba? DKA. Okay? Your diabetic ketoacidosis, your DKA is a complication of your DM type 1. Okay? We also have your Addison's disease. Your Addison's disease, adrenal problem yan. Okay? And then we have your burns. Bakit? Yung burns kasi natin, di ba, nagkakaroon ng destruction ng cell. Okay? Remember yung cell ninyo, rich in potassium. Maraming potassium sa loob. So pag na-destroy ito, lalabas yung mga potassium nyo palabas. So nagkakaroon ng hyperkalemia. Okay? We also have your dehydration. Now, we also have your non-modifiable risk factors such as your CKD. Okay, the problem kasi kapag nagkakaroon ng CKD, hindi na niya na-excrete yung sobra-sobrang potassium. Okay, kaya yung mga patient natin na CKD, pinagbabawalan natin silang kumain ng mga fruits. Okay, kasi yung mga ibang fruits natin, mataas saan? Sa potassium. Okay, we also have your age. Okay, prone yung mga elderly natin, and then sa gender, men naman yung prone. Okay, so after the exposure to your modifiable and non-modifiable risk factor, okay, nag-i-increase yung potassium saan? Sa may blood ninyo, causing hyperkalemia. Okay, so may effect ba yan sa heart, sa muscle, and sa kidneys ninyo? Meron. Okay, pagdating sa heart ninyo, pwedeng magkaroon yan ng
arrhythmia. Okay, remember, tawag dito, remember yung lethal injection, okay? Potassium yung ginagamit natin doon, okay? Potassium yung isa sa mga ini-inject nila. Bakit? To cause arrhythmia, okay? So, pinapabilis niyo yung tibok ng puso hanggang sa mapagod and then eventually mag-stop na lang bigla yung puso, okay? So, it can cause arrhythmia, okay? And then, pag nagkaroon kasi ng arrhythmia, di ba, pwede kang magkaroon ng palpitation, dyspnea, fatigue, dizziness, and syncope, okay? Pagdating naman sa ECG, ang makikita mo, peak T wave. Paano mo malalaman yung peak T wave? Di ba, meron tayong PQRST. Okay, ganyan. Ang mangyayari, this is your PQRST. Sa ECG, etong T mo masyadong mataas, okay? Magpipik yan, okay? Or tataas. Kaya tinatawag natin dyan na peak T wave, okay? Pagdating naman sa skeletal muscle natin, ang ginagawa niya, okay? Pag masyadong maraming potassium, nagkakaroon ng muscle weakness and your muscle paralysis. Okay? So, nagkakaroon ng muscle weakness and muscle paralysis. And then, pagdating sa kidney naman, okay? Dahil sa sobrang madaming, dahil sa sobrang madaming potassium kasi, your kidney tries to excrete, okay? Try to excrete your what? Try to excrete your potassium, okay? Pag ine-excrete niya kasi yung potassium, ang mangyayari, yung hydrogen mo naman, i-retain niya. Okay? So, nagkakaroon ng hydrogen retention. Okay? Causing what? Metabolic acidosis. Remember that your hydrogen is highly acidic. Okay? Kaya nagkakaroon ng metabolic acidosis. Okay? Sorry, baliktad. It's metabolic acidosis. Okay, now, pupunta naman tayo saan? Sa may hypokalemia natin. Okay? So, mababa yung what? Mababa yung potassium. Okay? So, I forgot to say that the normal potassium level, okay, it's 3.5 to 5. Okay? In some books, ginagawa nilang 5.5. Okay? So, it's 3.5 to 5.5. Okay? So, yan yung normal. Okay? So, yung mga book, pinagsama lang natin para hindi nakakalito. Kasi sa ibang book, it's 3.5 to 5 and then sa ibang book, 3.5 to 5.5. Okay? So, gawin na lang natin 3.5 to 5.5. Diba? Kasi pasok pa rin naman. So, what are the modifiable risk factors para mag-cause ng hypokalemia? Okay? Medication such as your diuretics, especially your what? Your loop diuretic. Anong example ng loop diuretic ninyo? It's your what? Diuretic. It's your what? Your furosemide. Okay? It's your furosemide. Okay? We also have your laxative. Laxative. Okay? Pampatae ang mga yan. Diba? Pampatae. Anong nangyayari dyan? Sa may large intestine nyo, okay, nagkakaroon ng exchange. Okay? Nagkakaroon ng exchange doon, kinukuha nyo yung mga potassium para ilabas. Okay? Pag gumamit ka ng laxative. Okay? We also have your insulin. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng insulin? Okay? Yung insulin kasi natin, ginagamit natin siya for DM. Pero isa sa mga ginagawa niya kasi, okay, your insulin, ito yung cell mo, okay, ito yung sugar, ito yung potassium, okay? So si insulin kasi hinahatak niya si what? Hinahatak niya si potassium at saka si sugar para ipasok dito sa loob ng cell ninyo, okay? So si insulin, hindi lang si sugar ang hinahatak niya papunta sa loob ng cell ninyo, pati potassium. Now, kapag too much insulin, anong mangyayari? Magkakaroon ng hypokalemia, okay? Ano pa? Sa diet natin, masyadong mababa yung intake mo ng what? Ng potassium-rich food, okay? Pwede ring GI losses such as your vomiting and your diarrhea. Meron din yan, yung hyperaldosteronism ninyo. Okay? Meron din yan, Cushing syndrome and your metabolic alkalosis. This should be metabolic alkalosis, okay? Next, meron din tayong non-modifiable risk factors such as your CKD. Okay? Such as your CKD. Okay? Sa CKD natin, okay, malito. Forgive me, hindi dapat yan. Nakopy ko lang yan. Kasi nga ang sabi ko sa inyo kanina, kapag sa hyper, hindi na na-excrete kapag may CKD, okay? Sa age, elderly, reduce renal reserve kasi nagde-decrease na yung function ng what?
ng kidney ninyo. Okay? Sa genetics naman natin, genetic disorder, renal tubular defect. Okay? Meron din tayong hyperaldosteronism and your gender. Okay? Sa gender natin, female mostly. Okay? Yung affected saan sa may hypokalemia natin. Ngayon, okay? Sir, bakit may hyperaldosteronism dito? Meron din dito sa kabila na non-modifiable. Non-modifiable if matagal na siyang merong what? Hyperaldosteronism pag matagal na, kapag siguro hindi siguro, kapag years na, 'di ba? Pwede na siyang maging non-modifiable kasi hindi mo na siya maibabalik sa dati. Okay? Hindi mo na siya maibabalik sa dati. Okay. Now, exposure to your modifiable and non-modifiable risk factors, magdi-decrease ang what? Potassium sa blood ninyo. Ngayon, nag-decrease ang potassium sa blood, what will happen? Hypokalemia. Okay? Hypokalemia. Okay. When it comes to signs and symptoms, almost same lang sila. Okay? Sa heart kasi pwede pa rin mag-cause ng arrhythmia. Bakit? Kasi ang potassium kailangan yan sa muscle contraction. Remember that your heart is a muscle. So, pwede ka rin ba magkaroon ng palpitation dyan? Dyspnea, fatigue, dizziness, and syncope? Yes, pero ang pinagkaiba kasi nila yung ECG mo, presence of U wave. Okay? So, this is your PQRST. Tapos, meron kayo isang ulit dyan. Okay? And then, P. Okay? So, PQRSTU. Okay? Nagkakaroon ng presence ng U wave and then isoelectric line, and then magkakaroon ka ulit ng P. Okay? So, ibig sabihin, kapag nakakita ka ng U wave, okay? Isang positive deflection, okay, from your isoelectric line. Okay? Pag sinabi kong isoelectric line, itong line na yan. Okay? Positive kasi kapag nasa taas, negative pag nasa baba. So, pag may nakita kang deflection na positive dyan after the T, okay, that's presence of U wave. So, ibig sabihin, malakas yung chance na may hypokalemia yung pasyente mo. Okay, sa skeletal muscle, muscle weakness and muscle paralysis pa din. Sa kidney naman, what happened? Baliktad. Sa hyperkalemia, what happened is that nagkakaroon ng potassium excretion, 'di ba? Para magkaroon ng hydrogen retention. Dito naman sa kidneys ninyo, kapag hypokalemia, what happened is that nagkakaroon ng potassium retention. Retention, pag sinabi nating retention, nag-i-stay yung potassium, okay? Nag-i-stay yung potassium, binabalik niya saan? Sa bloodstream ninyo. So, ang nilalabas niya ngayon is your hydrogen, okay? So, lumalabas yung hydrogen, kaya nagkakaroon ng metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis, okay? Para hindi ka malito, okay? Tandaan mo to, hypokalemia, okay? Hypo, 'di ba? Hypo, okay? Metabolic alkalosis. Okay, so ibig sabihin mababa, hypo metabolic alkalosis, okay? Dito sa may hyperkalemia ninyo, hyperkalemia, 'di ba? Hyperkalemia. And then metabolic acidosis, okay? Metabolic acidosis, okay? Hyperkalemia, 'di ba? Pataas yung intonation mo diyan. So acidosis, pataas din. Dito sa kabila, 'di ba? Hypokalemia, 'di ba? Pababa. So metabolic alkalosis. Okay. So that is your hyperkalemia and your hypokalemia.